devil, his number one target, ay hindi mga pagano, hindi yung mga atheist. Sa kanya na yan eh. Madali na niyang kuhanin yan. His number one target are always the Christians, the Catholic Church. Because sabi ng isang demonyo, bakit ko guguluhin ang buhay ng makasalanan tao na yan? Eh sa akin na yan eh. I have eternity to torture him. Ay, di ba tayo, minsan kayo hindi kayo nagtataka na we are a Catholic nation, tayo ay Katoliko, 80% ng ating lipunan ay Katoliko. But as a Catholic nation, hindi tayo nagiging banal. We are one of the worst in morality in Asia. Yung mga pagano, sila pa ay mas banal pa sa atin. Mukhang mas banal pa sila sa atin. And there seems to be, we are miserable. Saan ang mga blessings ng Panginoon? Saan ang mga biyaya ng Panginoon? If we are a Catholic country, where are the blessings of the Lord? And why are we very immoral? Of course, the answer there is, it's not simply because masama ang Pilipino. It's because the devil is very much alive and active in our country. Sabi nga ng mga santo, devil, his number one target ay hindi mga pagano, hindi yung mga atheist. Sa kanya na yan eh. Madali na niyang kuhanin yan. Hindi yung mga taong hindi niniwala sa Diyos. His number one target are always the Christians. Especially the Catholics, the Catholic Church. Kaya nga sabi ni St. John Paul II, the devil is still alive and active in the world. Minsan, hindi ba niyo napapansin yung mga masasamang tao parang walang problema? Ano sabi ng mga santo? Because sabi ng isang demonyo, I forgot already kung santo yon o isang exorcist, bakit ko guguluhin ang buhay ng makasalanan tao na yan? Eh sa akin na yan eh. I have eternity to torture him sa impyerno. I have eternity to torture that person, that soul in hell. Bakit ko guguluhin ang kanyang buhay ngayon? Ibibigay ko lahat ng gusto niya, ng kanyang laman. I will give him all the pleasures, basta lang huwag niyang isipin ang kanyang kaluluwa. I will make him forget that he has a soul. I will make him focus on money, on ambition, on power, kayamanan. Basta lamang huwag niyang tutukan at tignan ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. That's why the devil does not attack, usually, evil people. Because baka gumising sila at magbagong buhay sila. He leaves them alone kasi sa kanya na yan. He will attack yung mga tao na gusto maging banal. Yan yung mga number one attacks. Focus ng atake niya. Kaya nga tignan nyo si Padre Pio, talagang binubugbog siya ng demonyo because he was a living saint. He was being manhandled. Physically siya, binubugbog ng demonyo. The Lord allowed that, of course, because Padre Pio was a victim soul. Inalay niya ang kanyang buhay, yung kanyang pagdurusa para sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Okay? He shared in the cross of the Lord. Okay? And therefore, we have to be very careful. Okay? Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, kapag hindi ka na tinutukso, sabi niya, if the devil is not touching you, you are not being tempted, then you're already in the hands of the devil. Kasi kapag ikaw ay talagang Katoliko, you will be struggling, ikaw ay magpupunyagi para maging banal. Napakahirap maging banal ngayon. Kaya nga palagi sinasabi ni Jesus, the narrow road is the road of the Christian, hindi yung the wide road. Hindi madaling maging Katoliko, especially ngayon.
You have really to be heroic ngayon. Imposible na you are just Sunday Mass ka lang, etc. No? Iba na yung ating lipunan ngayon. I will give you some signs, iba't ibang tanda para malaman niyo kung kayo ay napasukan na ng mga masasamang spirito sa inyong tahanan o komunidad. This is from my experience, for example. If, for example, sa inyong pamilya, you find that there are generations of yung mga ninuno ninyo, mga kamag-anak ninyo, there are generations of sin. Paulit-ulit yung kasalanan sa lahat ng mga henerasyon. Ganyang pare-pareho yung kasalanan. Infidelity, addiction. That means your family has been infiltrated by an evil spirit of addiction or infidelity. Dahil siguro sa mga ninuno ninyo na hindi naging tapat sa mga utos ng ating Panginoon about fidelity, or maybe because they were giving in to all the temptations of the flesh. Or kapag parang malas ang isang pamilya, parang sobrang malas, you are under attack. There is no such thing as malas. There is no such thing as good luck or bad luck. Everything is under divine providence. Kaya kapag parang malas ang buhay ninyo, that means you are already under attack. May area o bahagi ng buhay mo na baka nabuksan mo, hindi mo alam. At dahil doon, nakapasok ang demonyo. For example, Father, bakit yung bahay namin, ang daming nakikita dyan, mga white lady, mga duwende, ang daming nagkakasakit sa amin, ang daming we hear things, we hear noises na wala namang tao. Wala namang dahilan kung bakit may ganyang mga ingay at boses. Then for example, pupunta ako sa bahay nila, nandun yung altar nila. Okay? There is the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mama Mary. Tapos may mga Buddha na, katabi, puro Buddha. Yan yung mga, doon yung nagkagaling yung mga masamang spirito. Because yan ay mga Diyos-Diyosan. That is against the first commandment. At kapag kami ay pumunta sa mga bahay na infested o haunted, doon kumakapit ang mga masamang spirito. Yung mga bahay na maraming pang paswerte, yan yung mga infested. Because they are relying not on God, but they are relying on occult powers. Hindi sila gumagamit ng mga sacramentals, kundi mga occult objects. O Father, bakit ang dami kong sakit? May scapular naman ho ako. Bakit ako natamaan ng kulam? I'm wearing the St. Benedict's medal. Pero katabi niya, makita mo may anting-anting o agimat. Okay? So you see, kaya't natatamaan ka. Because if you are not only relying on God, but also sa ibang mga puwersa at kapangyarihan, then talagang there will be an opening. Okay? There will be an opening. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.